Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang umaga. Oh, magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Minsan may nagtanong sa akin na nanay, no? Ang tanong niya, ano daw ang kanyang gagawin sa kanyang anak na hindi niya maakay magsimba? Meron ba kayong ganong anak? Hello? O, si Nanay Wilma, wala namang anak, no? No? Hindi daw niya maakay ang kanyang anak na magsimba. O, sumbong ng nanay, sinasagot daw siya tuwing sasabihan niya ang anak na magsimba. O baka naman baliktad, no? Yung mga magulang ngayon ang hindi nagsisimba, no? Yung mga anak ang nagsisimba, no? Baliktad, no? At madalas kapag ganyan na ang nangyayari, nag-aaway sila. Nagsisigawan na, nagtatalo sila. Sabi ng ina, ano daw ang kanyang gagawin? Ganyan din bang problema niyo po? Ha? Hindi niyo ba maakay ang inyong anak o kapamilya magsimba? O baka ang inyong asawa? Hindi niyo ba mahikayat ang inyong anak? O kahit yung inyong kinakasama na magpakasal? Hello? O, pare-parehas lang po yan. No? Yung pag-aakay sa simbahan, pagsasabi na magpakasal na kayo, ang tagal-tagal nyo nang nagsasama, di ba? Ang ending lagi niyan, away. Tama? Lalo na kapag nangangaral ka at nagtuturo ng utos ng Diyos, ang ending, debate, nakikipagtalo. Kung problema mo yan, si Jesus ang sasagot. May sagot si Jesus. At ang ebanghelyo sa araw na ito, makukuha natin ang sagot.
Itong bili ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ang turo niya, bago niya isugo sila, sabi niya, maging parang tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ibig sabihin, maging mahinahon sa mga taong palaban. Parang yung mga asong gubat, di ba? Laging galit, lagi palaban, lagi pasugod. Ang sabi ni Jesus, maging tupa. Ibig sabihin, maging mahinahon. Dagdag pa ni Jesus, maging matalino gaya ng ahas. Ang kahulugan nun, lumayo ka kung alam mong magdudulot ng gulo. Ganyan yung ahas, lalayo sa gulo. Lalayo kapag marami ng tao. At ang sabi pa ni Jesus, walang malay na parang mga kalapati. Maging walang malay na parang mga kalapati. Sa matuwid, huwag pumatol. Huwag pumatol. Pinangunahan ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mga dapat nilang gawin dahil alam ni Jesus na sila ay kapopuotan, kakagalitan ng mga taong kanilang pinagpapahayagan at tinuturuan ng mabuting balita. Sinabi na niya, bago pa mangyari. Dahil alam niya, kapag dating sa salita ng Diyos, kapag tinuro mo yan, marami ang matatamaan. Marami ang maiinis. At sa huli, marami kang magiging kagalit. Ng anak mo, Nay, sana nakinig ako sa iyo. Sa huli, ikaw ang bida. Sa huli nga lang. Sa una, kontrabida ka. Ganyan din, sasabihin mo, nung iba, nung mga tinuturuan mo ng salita ng Diyos, sinasabihan mo magsimba, pag mamamatay na yung mga yan, tamo, sabihin sa'yo, sana pala nagsimba ako, patawag ka na ng pare. Hello? Di ba ganyan, Tami, hindi nagsisimba dito, pero pag namatay na, doon nagpapatawag ng pare. O para saan pa? Hindi ba? Nung buhay ka, hindi ka nagdasal. Hindi ka nakita sa simbahan, pero ngayong patay ka na, gusto mo magpabasbas. Siyempre, gano'n naman, ang pare, babasbasan. Pero, diba, sayang. Sayang. At maraming ganyang kwento, pinangangaralan mo, tinuturuan mo, sinasabihan mo, sa huli, magkaaway na kayo. Pero, ang sabi ni Jesus, maging mahinahon. Umiwas na lang sa gulo. Maging matalino. Sa huli, ilalantad ang katotohanan sa kanila. Ang maganda rito, ikinumpara ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mga ugali ng hayop. Napansin nyo? Bakit ba kinumpara sa isang tupa? Bakit ba kinumpara sa isang ahas? Bakit ba sa isang kalapati? Ibig sabihin nito, at gustong bigyang diin ni Jesus, na kung ang mga hayop may ganitong katangian, ano pa kaya tayong mga tao? Hello? Ganda, no? Kung ang hayop may ganong katangian, ano pa kaya tayong mga tao? Kaya kung hindi mo kayang maging tupa, maging ahas, o maging kalapati, baka naman mas masahol ka pa sa hayop. Hello? Mga nanay, nakuha nyo na yung sagot? Huwag nakikipaglaban. Kapag nasabihan mo na, sige, hayaan mo na. Sadyang hindi madali ang sumunod kay Jesus dahil marami ang kukontra, marami ang kakalaban. Maaring hindi sila sumunod sa iyo o sumang-ayon. Pwede kang kagalitan, pwede kang kapuotan. Pero ang paalala ni Jesus, maging mahinahon. Lumayo
at huwag nang pumatol. Ganyan yung turo ng Diyos natin. Hindi ko alam kung paano turo ng Diyos ng iba. Yung iba, nakikipagdebate pa, di ba? Para lang ipaglaban ang kanilang pananampalataya, makikipagdebate. Marami yan. No? Hindi natin paraan yon. Hindi ko alam, turo baka ng Diyos nila yon. Pero tayo, hindi natin paraan yon. Kasi wala tayong dapat patunayan. Pwedeng magturo, pero dapat maging mahinahon. Pwedeng mangaral, pero maging matalino. Kapag magulo o nag-aaway na, itigil mo na. Dahil hindi yan ang gusto ng Diyos. Ito ang ugali na dapat ipakita natin sa mga umuusig sa atin at nagagalit sa atin sa ngalan ni Jesus. Walang mangyayari kung sila ay sasagutin at sasagupain. At walang maidudulot kung sila'y lalabanan. Wala ring kapupuntahan kung sila'y papatulan. Sa halip, pabayaan. Kapag sila ay lumaban, pabayaan. Dahil sa huli, tayo rin ang magtatagumpay. Tandaan nyo yan. Kaya ang sagot ko dun sa nanay na nagtanong at nagsusumbong, sabi ko, maging mahinahon. Umiwas sa gulo at wag na lang pumatol. Amen? Amen.